What is up mga kaplaneta? Jeff nga po pala. Sa video ito ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko nga ba naikabit yung 1 horsepower water pump na inirewind ko in the previous video. Bali gumamit ako ng float switch dito para automatic na mag-on na yung pump kung kakaunti na lang yung tubig sa drum. At syempre automatic ding nag-off kung puno na yung laman. So yung problema is mahina talaga yung pressure ng tubig dito sa area namin, lalong-lalo na sa umaga. So yun yung gripo sa kusina, then dito naman is yung lugar na kung saan kami ay naglalaba. Kung bubuksan, kitang-kita naman na halos wala nang lumalabas na tubig sa gripo. Yung pag-asa lang namin is yung mababang gripo dito sa banyo kasi kahit papano ay nakakapag-imbak kami ng tubig dito na siya namang ginagamit namin para sa paglaba at panghugas ng mga pinggan sa kusina. So yun yung problema, kaya napag-isipan ko na what if maglagay tayo ng water pump dito na ikakabit naman either sa isa, dito sa tatlong pwedeng maging power supply nito. Pero syempre para mas makatipid ng wire, ikakabit natin ito sa pinakamalapit na supply. Tapos dito naman is yung overhead water drum na magbibigay ng consistent na pressure para sa mga gripo sa bahay. Ngayon para sa bagong layout ng mga tubo, puputulin ko yung part na to sa kitchen, then ililipat papunta sa inlet ng water pump. Pagkatapos ay tubo naman papunta sa overhead drum na i-connect ko naman sa pipe ng mga gripo sa bahay. So yan yung pinaka-goal natin ngayon na susuportahan naman ng drain at override pipe para makaiwas sa future inconveniences ng proyektong ito. Ngayon mga kaplaneta, punta naman tayo sa mga materyales na kailanganin natin kasama tong water pump na nirewind ko in the previous video na siya namang gagamitin natin para sa video ito. So mga kaplaneta, dito is yung para sa plumbing na part, elbows at couplings, then sa kaliwa is yung para sa electrical na gagamitan ko nitong float switch na kapag ginagalaw, maririnig mo yung pagbagsak ng bolang metal sa loob na siyang nagpapaandar at pumapatay sa motor ng water pump natin. Then dito is magiging daanan ng bagong tubo, papasok sa inlet ng water pump na ipapatong sa kahoy na ito. Ayan. Nakascrew lamang siya para mas madaling maikabit and para madali rin siyang matanggal. Ganyan lang, then itong butas na to is yung magiging daanan ng tubo na papunta sa drum. Ngayon, dito sa taas, dito ko naman ilalagay yung magnetic contactor kasama yung manual switch pang override sa motor. So dito dadaan yung tubo galing sa outlet ng water pump hanggang sa umabot dito sa bandang ito na kung saan nakalagay yung overhead water drum. At eto na nga yung mga tubo, tapos dito naman is yung drum na nakatambay lang sa bodega namin pero okay pa naman. Kailangan ko lang tanggalin tong gripo mamaya kasi madami na yung kalawang sa loob at itong butas rin kasi yung gagawin kong outlet para sa drum na ito. Next is yung takip niya. Then dito naman is yung stand. Basically rim lock lang to sa gulong ng truck na ginawan ko ng mga paa. Gamit yung mga bakal na nabili ko sa pinakamalapit na junk shop dito sa amin. And kung nakikita nyo, medyo nakalutang pa sa taas yung drum, kaya kailangan muna nating bawasan yung sobrang part nito gamit naman yung angle grinder na meron tayo. And just like that mga kaplaneta, ngayon, kasyang-kasya na yung drum sa loob. Just to give you an idea mga kaplaneta, eto yung magiging itsura nito. Tignan natin sa loob. So kapag binuksan natin yung outlet, syempre bababa yung level ng tubig sa drum. Then kapag na-trigger na yung float switch, automatic na mga andar yung water pump sa kusina na siyang maglalagay ng tubig sa drum upang mapuno ito ulit. And kung mapuno mga kaplaneta, automatic ring mamamatay yung motor. Ngayon para naman sa magiging daanan nitong wire ng float switch, kasama naman yung wire ng power supply. So dito ko sila ikakabit, dito sa mahabang kahoy na ito, hanggang sa umabot dun sa pump na ilalagay ko sa likod ng pader na ito. Sa loob kasi ng kwartong ito nakalagay yung pinakamalapit na saksakan ng aircon namin dati pero tinanggal na namin ngayon. So parang naging normal na saksakan na lamang siya para sa mga appliances namin. Kaya I decided na dito na lang din ako kukuha para sa magiging power supply ng pump. Ngayon mga kaplaneta, para naman sa pag-execute ng mga plano, bali unahin ko muna tong stand. So kailangan muna kasing malagyan ng tig-2 butas sa mga gilid nito. Tsaka dito rin sa baba, itong part na to, upang mailak yung drum at maiwasang matumba kung sakaling lumindol man. Well, yung gagawin ko kasi dito is ilalak ko yung drum gamit tong sobrang twisted wire na nakita ko dito sa bahay. So butasan na natin, low RPM lang na may kasamang puwersa pababa, and ayan. Ngayon, kasya na yung twisted wire na gagamitin nating pang-lock sa drum para mamaya.
At syempre binutasan ko na rin yung iba pang parte nito para makapag-proceed na tayo sa paglagay ng red lid upang hindi kaagad masira ng kalawang yung stand. So mga kaplaneta, ito na ngayong resulta, malinis ng tignan. Sunod, proceed naman tayo sa pagtanggal sa lumang gripo na ito. Bale, ito yung mga kakailanganin nating tools. Ngayon, ikakat muna natin yung Volcasil gamit tong cutter and kunin naman gamit tong nakabent na pliers na ito. Sunod, ilak naman natin dun sa loob, then try nating tanggalin yung gripo. Ayan, ngayon ikutin naman natin yung gripo sa labas. Sobrang tigas na pala nito. So grinderin ko na lang sa loob. Isang horizontal cut dito. Then isang vertical cut naman pangbukas sa bakal na coupling na ito. Pagkatapos ay putulin gamit yung pliers. And ngayon pwede na natin kunin yung gripo sa butas. So far so good mga kaplaneta. Next, proceed naman tayo sa paggawa ng mga butas nito. So dito yung butas para sa magiging daanan ng wire ng float switch. Then dito naman is yung para sa drain at para sa inlet nito. Tapos dito is yung para sa outlet, yung tinanggalan ko ng gripo kanina. And finally para sa drain number 2. Ngayon, bago ko ilagay yung magiging lock ng ball valve, kailangan muna nating bawasan yung part na to para makadaan yung mga namuong dumi sa tubig, assuming na nagamit na natin ito ng mahabang panahon at kailangan ng malinisan. So putulin ko na dito, ayan, then gumawa naman tayo ng magiging daanan sa magkabilang parte nito. At ngayon pwede na natin siyang ipasok sa butas gamit yung ating kamay o yung adjustable wrench na meron tayo. And kung mahigpit na sa likod, pwede na nating ilagay yung ball valve na sinasabi ko kanina. So ganyan lang, at ito na ngayon yung magsisilbing control para sa magiging maintenance drain natin. Next, gamitin naman natin tong nansag na epoxy na to para may padikit na yung mga elbow sa butas at upang maiwasan yung pagkakaroon ng mga leak, which is bagay na ayaw nating mangyari. So eto na nga, palibutan lang natin ng epoxy yung part na to ng coupling at pagkatapos ay ipasok na sa butas. Then kunin naman yung mga sobra nito para kahit papano mga kaplaneta ay magamit pa sa kabila. Bali ulitin lang yung proseso para sa iba. And eto na nga yung magiging itsura ng mga ito. 3 dito sa taas, isa sa baba, then isa naman sa ilalim. Ayos! Moving forward, punta naman tayo sa loob. So ito yung pader, mamaya pipinturahan ko yung mga part na to dito, galing dito sa baba, papunta sa taas, hanggang dun sa paglalagyan ng water pump. And again mga kaplaneta, yung plano natin is puputulin tong pipe sa kusina, then ililipat papunta sa inlet ng water pump. So basically, gagawin ko na yung repiping namin sa bahay. Bali gagamit ako ng solvent na ganito, na kung bubuksan mo ay may built-in na cotton foam sa loob, na ginagamit pang pahid sa magkabilang parte ng tubo na kailangang ipadikit. And ayan mga kaplaneta, tamang gamit din sa grinder para mas mabilis na maputol yung PVC pipe na kailangan natin. So eto na nga yung putol na parte, and bakat pa dito yung lumang posisyon ng tubo na inilipat natin sa pader upang madugtungan at ma-connect sa inlet ng water pump. So yun yung sa loob, eto naman is yung repiping sa labas, naipwesto ko na lahat at naikabit gamit yung nail type na PVC clamp. Ngayon kung nakikita nyo tong pipe sa taas, bale ito yung magiging labasan ng sobrang tubig kung gagamitin na natin yung manual switch. So ito yung pipe na yon, which is yung drain number 1. Then dito sa baba is yung magsisilbing discharge pipe galing sa water pump na matatagpuan sa likod ng pader na ito. In short, itong pipe na ito yung magbibigay ng tubig sa drum. Itong itim naman sa baba is yung dating tubo na konektado sa mga gripo namin sa bahay. And just in context, ito na yung tubo na yon. Ayos! Ngayon, itong dalawang ball valve naman is yung magiging control para sa jumper pipe na nagdudugtong sa discharge pipe ng water pump at sa tubo na konektado sa mga gripo.
Mahalagang may jumper pipe tayo para kahit mag-brownout ay may tubig pa rin sa bahay. Kaso nga lang, babalik sa dati yung pressure na lalabas sa mga gripo. So much from that, bali ito na yung tubo ng inlet at ng drain, which is itong dalawa na naka-highlight dito. And kung titignan naman natin dito sa baba, makikita natin yung tubo ng outlet na magiging labasan ng tubig papunta sa mga gripo sa bahay. Now to visualize, ito yung part na yun ng tubo. And lastly mga kaplaneta, eto naman is yung drain number 2, which is yung drain na magiging labasan ng mga namumong dumi sa loob o yung maintenance drain natin. So eto siya. Bali tapos na tayo sa plumbing na part at naikabit ko na rin yung mga twisted wire na kakailanganin upang mailak yung drum dito sa taas. So proceed naman tayo ngayon sa pagkabit ng float switch, magnetic contactor, circuit breaker at manual switch para sa electrical na part naman. Ngayon, sa lagayan ng contactor at circuit breaker, gagamitin ko tong transparent na plastic na to upang matakpan yung mga wire mamaya at for safety na rin habang ino-operate yung breaker. Tapos ipapalabas ko yung handle ng breaker dito sa tulong naman ng mga kahoy na ito na una kong lalagariin. So mga kaplaneta, naisipan kong gumawa na lang ng sarili kong disenyo ng panel kasi kahit saang hardware o electrical supply ako pumunta, wala akong mahanap na transparent na cover ng panel na may nakalabas na handle ng circuit breaker. Well, yung sa akin lang naman dito is mas mainam na easy access at nakikita ko yung kondisyon ng mga wire at contactor sa loob kasi baka mamaya ay binabahayan na pala ng mga langgam o di kaya ng mga ana yung contactor at breaker natin. And maaaring makaapekto ito sa overall efficiency ng ating magnetic contactor at circuit breaker habang ginagamit. Yan kasi yung madalas na rason kung ba't nasisira yung mga switch dito sa amin and sa mga kapitbahay namin na nagpapagawa rin sa akin. Sunod, para naman sa pag-connect ng mga wire, bale ito yung magiging diagram natin dito, which is applicable para sa mga line to ground na supply ng kuryente. Pero kung naka-line to line yung sa inyo, mas maigi na gumamit kayo ng 2 poles na circuit breaker. Para pag pinatay, dalawang wire mismo yung mawawalan ng supply. Ngayon pag natapos na tayo sa pagkoconnect ng mga wire, bale ito na yung magiging itsura nito. Sa kanan natin is yung manual switch. Ayan. So kung i-on natin yung breaker dito, iilaw naman yung LED sa loob ng switch, which indicate na energized na yung buong system. And kung makikita natin mga kaplaneta, lahat ng spark na nangyayari, nakafocus lamang sa loob ng magnetic contactor natin. Bale ito naman yung with load current niya. At ayan, 4.1 amps, which is a normal current para sa mga single phase na 1 horsepower na motor ng water pump. Ngayon, butasan naman natin yung part na to ng plastic. Ayan. And check natin kung kasya ba. Which is kasyang-kasya mga kaplaneta. And ngayon, tapos na tayo dito sa part na to. Ipapakita ko naman sa inyo dito sa likod kung paano ko nailagay yung float switch at yung wirings nito. So gaya ng sinabi ko kanina, pinadaan ko na dito sa mahabang kahoy na ito yung linya ng supply kasama na rin yung wire na para sa float switch. Tapos ginamitan ko ng junction box for splicing and staple nail naman para maayos na may kakabit yung mga wire. Ngayon tignan naman natin dito sa loob ng drum and basically mga kaplaneta, wala pa tayong masyado makikita sa loob kasi nga sobrang dilim pa dito. Pero wag mag-alala mga kaplaneta, pwede naman natin gawa ng paraan yan. Bale, lalagyan ko lang ng ilaw dito sa ilalim ng takip, then magpapadaan ng wire dito hanggang sa umabot sa point na ito na kung saan ko naman ilalagay yung switch with the same power supply nitong bulb na nandito. And yan lang naman yung solusyon para sa problemang ito. So kunin ko na tong takip, then ilagay natin dito, tapos magpadikit naman tayo ng mga LED. Ayan, gamit yung epoxy and magnetic wire na natitira galing sa pagre-rewind ng water pump. Bale, ito na yung DC output and dito naman sa kaliwa is yung AC input na 220 volts. And ito na nga mga kaplaneta, yung magiging ilaw natin para sa loob ng drum. So far so good mga kaplaneta. Pero bago ko to ibalik, syempre hindi natin nahayaang nakatiwangwang lang yung LED driver sa labas. Kaya pinasok ko muna siya sa original housing niya, then pininturahan ko naman ng puti para kahit papano ay disente siyang tignan. Then finally pinadikit ko ito gamit na naman yung epoxy na ginamit ko kanina para matibay yung kapit at pang long lasting yung gamit. So yung ilaw na kinabit ko dito is kumukonsumo lamang ng 7 watts kaya hindi gaanong malakas kung kumain ng kuryente.
At kung nakikita nyo, naikabit ko na rin siya dito sa wire. Kaya ngayon, pwede na nating makita yung mga kaganapan sa loob. So, yan yung LED na ilaw natin. Then dito naman is yung T-pipe kasama yung float switch. Sa part naman nito ng float switch is yung counterweight na naglilimit kung saang level ng tubig mamamatay yung motor na nandun sa kusina. Then para sa T-pipe, sinadya ko talagang gawing T yung hugis nito para mahati yung pressure palabas na nakatutok ng palihis sa drum at para di magkalat yung mga duming namumuo, assuming na matagal na natin itong ginagamit. Ngayon buksan ko naman tong pipe na galing sa water pump, then yung pipe naman na nakakonekta sa mga gripo. Ayan. And dapat ay umabot muna dito yung tubig para makalabas. So dito yung labasan, then dito naman is yung pasukan ng tubig. Ngayon i-on naman natin yung breaker. At dahil nakababa yung float switch ngayon, automatic na mag-on yung water pump na siyang magbibigay ng tubig sa drum. And ito na nga yung itsura nito sa loob mga kaplaneta. Then ito na nga yung silbi ng T-pipe, balihin natin niya yung pressure ng tubig na pumapasok sa loob. At hindi lang yan, binabawasan din ito yung impact ng tubig na nalalaglag sa ibaba, mainam para sa mga duming namumuo upang hindi magkalat sa ilalim. And that is it mga kaplaneta, sana ay may natutunan kayo kahit sa simpleng video lamang na ito. Ngayon tapusin naman natin yung pagpipintura dito para makapag-proceed na tayo sa final testing. Galing sa mga switch, papunta sa pump, hanggang sa pagkabit ng bagong mga tubo, sobrang ganda. So eto dati and eto na ngayon. Tignan nyo nga naman mga kaplaneta. So eto yung layout ng tubo dati na halos walang lumalabas na tubig sa gripo. Pero iba na ngayon mga kaplaneta kasi eto na yung itsura ng pipings natin. At nabibigyan na tayo nito ng consistent na agos ng tubig. Ngayon gamitin naman natin yung manual switch na kung saan ay dito na rin natin magagamit yung drain number 1 na parang magiging indicator niya kung puno na yung laman ng drum. At dahil sa nakatutok ito sa mga halaman, parang wala ring nasasayang na tubig. Ayos mga kaplaneta. Ngayon para naman sa jumper pipe o override pipe, bale isarado naman natin to, then buksan to, then isarado na rin natin yung ball valve sa pipe ng mga gripo. Bale ganito lang naman kalakas yung magiging pressure natin sa mga gripo. At ngayon patayin na natin. So mga kaplaneta, kanina is napakita ko na sa inyo kung paano siya automatic na nag-off gamit yung float switch. Kaya ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya automatic na nag-on. So buksan na natin yung drain dito. Tapos antayin natin na mag-trigger yung float switch. And kayo na yung bahalang maghusga kung ano yung mga naobserbahan nyo. Maraming salamat sa panunood. Jeff nga po pala ulit. Peace out.